Wow, isipin mo kung ano ang ibig sabihin nito para sa ating mga nakatatandang Pilipino na biglang magkakaroon ng doble na tulong pinansyal na kanilang inaasahan. Well, ito na mismo ang nangyayari ngayon sa buong Pilipinas. Isang makasaysayang kaganapan na nagbabago ng buhay ng mga senior citizens sa buong bansa. Inilabas ng Department of Budget and Management ang napakalaking 58 bilyon upang doblehin ang social pension para sa ating mga senior citizens at pensioners na nahihirapan. Talagang ang game-changing na balita ito na karapat-dapat sa inyong pansin. Bago pa tayo magsimula at mas malalim na pag-usapan ang kamanghamanghang update na ito, kung nais mong manatiling updated sa mga importanteng programa ng tulong pinansyal at nais mong matiyak na hindi mawawala ang mga benepisyo para sa mga nakatatanda mong mahal sa buhay, pindutin ang subscribe button at ang notification bell ngayon. Ang aming channel ay nagdadala ng pinakabagong update tungkol sa mga programa ng gobyerno habang nangyayari ito. Ipinaliwanag sa mga paraang madaling maintindihan. Inanunsyo na ng Department of Budget and Management ang opisyal na pag-release ng 58 bilyon na nakalaan upang doblehin ang buwan ng social pension para sa mga indigent na senior citizens sa 2025. Ibig sabihin nito, ang mga kwalipikadong senior citizens na dati ay tumatanggap ng 500 kada buwan, ay tatanggap na ngayon ng 1,000 bawat buwan. Nasubukan mo na bang isipin kung ano ang kahulugan ng dagdag na 500 para sa isang senior citizen na namumuhay sa kahirapan? Para sa marami sa ating mga lolos at lolas na nahihirapang bumili ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng gamot, pagkain, at bayarin sa kuryente, ang pagtaas na ito ay hindi lang nagbibigay ng pinansyal na tulong kundi pati na rin ng dignidad at mas magandang kalidad ng buhay. Ang makasaysayang pagtaas na ito ay bunga ng mga taon ng pagsusumikap mula sa mga grupo ng mga senior citizens na matagal nang nagtatanggol na ang orihinal na halaga ng pensyon na itinatag noong 2011 sa ilalim ng Republic Act 1994 o ang Expanded Senior Citizens Act ay naging hindi sapat na dahil sa patuloy na pagtaas ng cost of living. Ayon sa mga kamakailang pag-aaral mula sa Philippine Statistics Authority, tumaas ng malaki ang poverty threshold para sa mga senior citizens sa nakalipas na dekada, kaya't ang dating pensyon ay hindi na sapat. Pumayag ka bang may mga senior citizens tayo na napipilitan magdesisyon kung bibili ba ng gamot o may sapat na pagkain sa isang buwan? Ang malupit na realidad na ito ang naging sanhi ng gobyerno upang kumilos at magbigay ng solusyon. Ang pagpatupad ng dobleng pensyon na ito ay kasunod ng pagpirma ni Pangulong Marcos sa Republic Act No. 11,916 nakilala bilang Social Pension for Indigent Seniors Act, na nagtakda ng pagtaas. Ayon sa batas, nararapat lamang na ang ating mga senior citizens na marami nang naiambag sa ating lipunan ay mabigyan ng pagkakataon na mamuhay ng may dignidad at pinansyal na seguridad sa kanilang mga gintong taon. Ang Department of Social Welfare and Development, YAGE, ang magiging paunahing ahensya na mamamahagi ng mga pinahusay na benepisyo sa tinatayang 1 milyong kwalipikadong senior citizens sa buong bansa. Pero sino ba talaga ang kwalipikado sa dobleng pensyon na ito? Ang dagdag na social pension ay makikinabang ang mga indigent senior citizens na may edad 60 pataas, mahina, may sakit, o may kapansanan, walang pensyon mula sa mga ahensya ng gobyerno, walang permanenteng pinagkukunan ng kita o regular na suporta mula sa pamilya o kamag-anak, o walang pinansyal na tulong mula sa mga anak upang matustusan ang kanilang pangunahing pangangailangan. Nais mo bang malaman kung kwalipikado ang iyong mga senior family members? Mainam na magtungo sa inyong lokal na YESRI Office o Senior Citizens Affairs Office upang tiyakin ang kanilang eligibility. Inanunsyo na rin ng YESRI ang mga improvements sa sistema ng distribusyon upang matiyak na mabilis na makararating ang mga pondo sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Makikipagtulungan ang YESRI sa mga lokal na pamahalaan upang mapabilis ang proseso ng verification at nagdagdag ng mga digital payment options, kabilang na ang mobile money transfers kung available. Para sa mga senior citizens na nasa malalayong lugar na walang access sa mga serbisyo ng bangko, magtatayo ng mga espesyal na distribution centers upang matiyak na walang kwalipikadong benepisyaryo ang mawawala. Hindi ba't nararapat lang na ang ating mga pinakananganganib na senior citizens ang magkaroon ng pinakamadaling access sa kanilang mga benepisyo? Pinuri ng mga community advocates ang kaganapang ito, ngunit binigyang diin na mahalaga ang tamang pagpapatupad. Ayon sa Coalition of Services of the Elderly, COS, isang pambansang network na nagtataguyod ng karapatan at kapakanan ng mga nakatatanda sa Pilipinas. Mahalaga ang monitoring upang matiyak na ang lahat ng kwalipikadong senior citizens ay matatanggap ang kanilang itinaas na pensyon sa tamang oras. Hinikayat nila ang mga pamilya ng mga senior citizens na tulungan ang kanilang mga nakatatanda sa pagproseso ng mga kinakailangang dokumento at verification upang makuha ang mga benepisyong ito.
Ang epekto ng pagtaas ng pensyon na ito ay higit pa sa mga benepisyaryo nito. Ayon sa mga pag-aaral, ang social pension ng mga nakatatanda ay madalas na nakikinabang ang buong pamilya. Dahil marami sa ating mga senior citizens ang patuloy na naninirahan sa multi-generational na mga tahanan kung saan sila ay nag-aambag sa gastusin sa bahay. Ayon sa isang pananaliksik ng Philippine Institute for Development Studies, sa bawat pisong ibinabayad sa mga senior citizens sa social pension, umaabot sa 2.40 na economic activity ang nabubuo habang ginagastos nila ang mga pondo sa mga lokal na produkto at serbisyo. Hindi ba't nakakatuwa na ang pagsuporta sa ating mga senior citizens ay nagpapalakas sa buong ekonomiya? Nagbigay din ng opinyon ang mga eksperto sa kalusugan tungkol sa kahalagahan ng pagtaas na ito. Ayon kay E. Maria Concepcion Cruz, isang geriatric specialist mula sa Philippine General Hospital, ang financial stress ay direktang konektado sa pagbagsak ng kalusugan ng mga senior citizens. Kapag ang mga senior citizens ay patuloy na nag-aalala tungkol sa kanilang pangunahing pangangailangan, ang kanilang pisikal at mental na kalusugan ay mabilis na bumababa. Ang pagtaas ng pensyon na ito ay maaaring magdagdag ng taon sa buhay ng mga nakatatanda sa pamamagitan ng pagpapababa ng araw-araw na stress. Pahayag niya sa isang kamakailang medical forum, ang dobleng halaga ng pensyon ay maaaring magbigay daan upang mas maraming senior citizens ang makabili ng mga kinakailangang gamot, tamang nutrisyon, at preventive healthcare na maaaring magpababa ng mga mahal na emergency medical interventions sa hinaharap. Para magkaroon ng perspektibo kung ano ang kayang ibigay ng 1,000 para sa isang senior citizen sa Pilipinas ngayon, isaalang-alang ang mga sumusunod na pangunahing gastusin, ang mga maintenance na gamot para sa mga karaniwang kondisyon tulad ng hypertension o diabetes ay maaaring magkahalaga mula 500 tandang bawas 800 bawat buwan. Ang 1 linggong halaga ng masustansyang pagkain ay maaaring umabot sa 700 tandang bawas 900. Ang mga utility bills ay maaaring mula 300 tandang bawas 500. Bagaman hindi pa rin sapat ang dobleng pensyon upang matugunan ang lahat ng pangangailangan. Ito ay isang malaking hakbang patungo sa pagpapabuti ng pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan. Ano ang inyong uunahin kung kayo ang namamahala sa mga limitadong resources para sa mga essential na pangangailangan? Kasama rin sa 58 bilyon na alokasyon ng pondo para sa pinahusay na administrasyon at monitoring ng programa. Naglatag ang IE ng mas mahigpit na mga hakbang para sa accountability upang maiwasan ang pagtagas at matiyak na ang mga pondo ay makararating sa mga lehitimong benepisyaryo. Kasama rito ang regular na cross-referencing sa iba pang mga database ng gobyerno upang beripikahin ang eligibility at maiwasan ang doble-dobleng benepisyo. Nagpatayo rin ang IESRI ng isang hotline para sa mga issue tungkol sa distribusyon ng pensyon o para sa mga senior citizens na naniniwala silang kwalipikado ngunit hindi pa kasama sa programa. Ang mga lokal na pamahalaan ay ngayon ay naghahanda na para sa pagpapatupad ng nadagdagan na mga pensyon. At marami ng mga munisipalidad ang nagsasagawa ng mga kampanya sa impormasyon upang matiyak na alam ng mga senior citizens ang pagbabagong ito. Inutusan ang mga opisyal ng barangay na tumulong sa pagtukoy sa mga senior citizens na maaaring kwalipikado ngunit hindi pa nakasali sa programa. Na-check mo na ba kung ang mga senior citizens sa inyong komunidad ay aware sa mahalagang kaganapang ito? Minsan, isang simpleng pag-uusap sa mga nakatatandang kapitbahay ay maaaring mag-ugnay sa kanila sa mga benepisyo na hindi nila alam na kwalipikado sila. Para sa mga pamilya na sumusuporta sa kanilang mga nakatatandang kamag-anak, ang pagtaas ng pensyon na ito ay nagdadala ng ilang ginhawa mula sa pinansyal na presyon ng pag-aalaga sa mga tumatandang miyembro ng pamilya. Habang ang kultura ng mga Pilipino ay may matibay na tradisyon ng responsibilidad ng anak sa magulang, ang mga ekonomikal na realidad ay nagpapahirap sa marami sa mga trabaho. Ang pinahusay na social pension ay tumutulong na pagaanin ang bigat ng responsibilidad, na nagbibigay daan upang magamit pa ng maayos ang suporta mula sa pamilya habang pinapangalagaan ang dignidad at kalayaan ng mga senior citizens. Hindi ba't gusto nating lahat na ang ating mga magulang at lolo't lola ay manatili pa ring may kakayahang mag-isa habang sila ay tumatanda? Binibigyang diin ng mga eksperto sa social welfare na habang mahalaga ang pagtaas ng pensyon na ito, dapat itong tingnan bilang bahagi ng mas malawak na estratehiya para sa pangangalaga ng mga nakatatanda sa Pilipinas. Ang mga karagdagang programa na tututok sa access sa healthcare, disenyo ng komunidad na paborable sa mga senior citizens, at social inclusion ay patuloy na mga mahahalagang bahagi ng komprehensibong welfare para sa mga nakatatanda. Ang pandemya ay nagbigay diin sa kahinaan ng ating populasyon ng mga nakatatanda, kaya't ang mga koordinadong sistema ng suporta ay mas naging mahalaga kaysa kailanman. Bilang pagtatapos ng mahalagang update na ito,
Nais ko kayong paalalahanan na ang pagiging informed tungkol sa mga benepisyo ng gobyerno ay hindi lang tungkol sa pagiging mabuting mamamayan, ito ay tungkol sa pagtitiyak na kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ay makakakuha ng bawat tulong na karapat-dapat sa inyo. Ang dobleng social pension ay kumakatawan sa isa sa pinakamahalagang pagtaas ng direktang pinansyal na suporta para sa mga senior citizens sa kasaysayan ng nakaraan. At ang pag-unawa kung paano makuha ang mga benepisyong ito ay maaaring magbago ng kalidad ng buhay ng isang senior na mahal mo. Nakatulong ba ang impormasyong ito? May kilala ka bang maaaring kwalipikado para sa pagtaas ng pensyon na ito? I-share mo na ang video na ito sa kanila. At kung nais mong manatiling updated sa iba pang mahalagang programa ng gobyerno at mga balita tungkol sa pinansyal na suporta na maaaring makinabang kayo at ang inyong pamilya, siguraduhin na pindot mo na ang subscribe button at notification bell. Ang aming channel ay nakatuon sa pagbibigay sa inyo ng napapanahong at tamang impormasyon tungkol sa mga programang mahalaga sa mga ordinaryong Pilipino. Hanggang sa susunod, ito ang channel name na nagpapaalala sa inyo na ang kaalaman ay kapangyarihan, lalo na pagdating sa pag-secure ng mga pinansyal na benepisyo na karapat-dapat sa inyo.